morning guys! Welcome back again to my YouTube channel. Sobrang lamig. Nagising ako sa sobrang lamig. Pero kanina kasi nag-alarm si Marvin. Dalawang phone pala yung nag-alarm niya. Isa yung phone na nandito sa kanyang kalapit. Isang phone na may kalapit sa akin. So, ayun. Bali dalawang alarm yung dito sa tabi ko. Kasi syempre antok na antok ako. Parang may napindot lang ako, kala ko stop na, hindi pa pala. Nasa gulat na lang si Marvin, nag-alarm uli, nagising uli ako, hanap ko. Yung pala nasa kalapit ko. Tapos hindi ko na namalayan kung anong nangyari. Basta sabi ko lang kay Marvin, yakapin niya ako at nilalamig niya ako. Niyakap niya ako. Tapos, parang nagising ako ng kaunti, naalimpungatan ako, parang kinukumutan ako ng doble ni Marvin. Ito na yung gamit kong kumot, ang kapal na, tapos nilagyan pa ako ng another kumot ni Marvin. Ayan guys, so, nagising ako, dalawa yung kumot ko. Ayos na ayos pati yung kumot ko Tapos ngayon, maglalagay tayo nitong cucumber peel. Ito'y galing pa kay Jessica nung umalis sila nung June ata yun. Binigay niya sa akin yung mga ganito niya, yung mga pang skincare niya, yung pinalagay niya sa mukha. Naisipan kong maglagay. Tapos, after nito, habang pinapatuyo ko for 15 minutes, magtitiklop ako, guys. Ayan. Bago na yung routine natin, no? Tapos later, mag-exercise ako before ako kumain. Tapos, konti lang yung kakainin ko. Magluluto pala ako ng molo soup mamaya pagkatapos ko mag-exercise, guys. So, start ko nang ilagay sa mukha ko. Ayan, guys, i-close up natin. Meron akong pimples dito saka dito. Kaya maglagay tayo nito. Fresh. Made in Korea pala to, guys. Ayan. Lagay natin. Kala ko as in green na green siya. Para lang siya palang clear lang pala siya. Ayan. Papatigasin natin sa face natin. Ay! Charing. Maganda yung mga Korean skincare. Gusto kong bumili kasi ang mahal kasi saka na ako bibili. Pag medyo na. Ang mahal kasi nakakainis. Tapos ilang weeks ko lang siya magagamit. Dagdagan ko pa. Ayan. Saan pa ba yung wala? I will never fall in love again. Ayan guys, glass skin na tayo. Glass skin, no? Yung mga Korean, no? Puro glass skin. Ang ganda ng face nila. Hintayin ko lang siya ng 15 minutes. Magtitiklop na muna ako habang hinihintay ko yung 15 minutes, guys. Nararamdaman ko na tumitigas na siya. Later na lang. Guys, habang nilalabas ko yung chicken tsaka siomai, bigla akong napansin sa bintana ang lakas ng bagsak ng snow. Ayan Ayan, nag-i-snow na naman ulit, guys. Ano pala siya, guys? Wet snow. Hindi ko na masyado magalaw yung mukha ko kasi matigas na. Ayun na, matigas na. Oh my God. Hintayin pa natin yung alarm ko. Inaano ko, guys, para madali siyang tanggalan. Ganyan. Yung tanggalin na natin. Wow. Ouch! Medyo masakit In fairness, guys, kasama yung mga whiteheads ko. Nadadala siya. Ow! Ayan, guys, natanggal ko na sa mukha ko. Ang niya sa mukha, lambot. Tapusin ko na yung aking, tinitiklop. Di pa ako natatapos hanggang ngayon. Konting-konting nga lang yun Tapusin ko na para makapagluto na tayo, guys. Guys, lumakas na talaga. Hindi na siya wet snow. Malalaki na talaga yung bagsak ng snow. Look. Wala, paano tayo mamaya? Ayan, guys, medyo kumakapal na siya. Hanggang mamaya pa yan. Diyos ko, dahil kailangan ko maagap umalis
para maabutan ko yung bus na malapit dito sa amin. Ay ako maglakad dun sa malayo. Guys, ito pala yung chicken broth na binili ni Marvin kahapon sa Walmart. Ayan. Guys, ito yung homemade siomai namin. Ilalagay ko dito sa aking niluluto. Tapos yung meatballs galing IKEA, guys. Maglalagay ako ng konti. Ayan, guys. Ulam natin pares uli. Yan. Nag-message ako kay Marvin. Sabi ko sa kanya ano oras yung uwi niya kasi nagluto nga ako ng molo soup. Tapos sabi niya 8:30 pa daw. Sabi ko, oy, nagkain ka ba? Hindi daw. Pero may bit-bit daw siyang may bit-bit daw siyang baon yung niluto ko daw na pares kahapon. Tapos may kanin pa. Sabi ko, mamaya pang uwi mo, okay lang daw. Ayan. Puro pang gabi na pala ang kinuha ni Marvin para at least, ngayong lang Tuesday, maagap siya. Tapos yung the rest na iba, puro pang hapon na. So, makapagsabay kami ng breakfast ni Marvin. Ganun. Eh, di pwede siyang medyo late matulog. May intayin niya ako. Depende sa ano niya kung sobrang pagod siya. Yung Lux Slim ko guys, so super unti na lang. Siguro mga 5 takal na lang, 5 baso na lang yan. Ayan guys, nilagay ko na yung spring onion, saka yung parang mga molo ek-ek. Ayan. Malapit na siyang maluto. Guys, ay, putang. Dulas ako, my God. Ay, my God. Ay, Diyos ko, taki. Ay, nako. Papasok na tayo sa work. Diyos ko, nadudulas ako. Ano ba yan? Ang lakas. Ang lakas naman ng tama ng snow. Maaga pa ako umalis, guys. Paiba-iba kasi yung schedule nung schedule ng bus. Biglang nawawala, tapos biglang magkakaroon, na lang, 5 minutes na lang, dadating na. Diyos ko. Kaya sabi ko, agapan ko na nga. Dito sa may part na to, hindi pa nila naaano pati dun sa amin. Diyos ko, nadudulas ako. Ayan guys, madulas to. May basa. Uy! Ayan, nagpapala na sila, sa part na yun. Tingnan niyo yung face ko, guys. Diyos ko. Ang sakit. Hindi ko na makita pati. Tumatalsik. Ay, nako. Ay. Diyos ko, day. Grabe. Ang hirap. Parang bago pa rin. Ay, Rico, madudulas ako. Oh my God, ang dulas. Parang bago pa rin sa akin eh. Ano ba, padating na ba yung bus ko? Huwag naman muna. Ang hirap maglakad. Ay guys, grabe. Ang hirap maglakad. Ito na. Start na ulit makipagsapalaran tayo sa snow. Inikot ako naman tong scarf ko kaso natatanggal. Tapos hindi rin ako magkaikita ito sa hawak ko. Bumabagsak siya. Okay. Ang sakit ng tama ng snow. May isang nakaabang. Ayan. Oh my. Ba't kaya sa park dito wala pang nagtatanggal? Oh my God. Walang nagtatanggal pa ng snow dito sa dinadaanan. Kanina pa to. Ayan yung kalsada guys. So puro na parang style putek na snow. Madumi na. Oh my. Kamusta kaya yung bebe ko mamaya? Sana yung mag-stop na yung snow mamaya. Ang hirap maglakad. Lumulubog talaga ako. Tapos nadudulas. Ayan guys. Basa yung kalsada. Kaya mamaya baka matama. Yung lakas. Pagdaan natin mamaya pag nag-stop, dahan-dahan tayo kasi baka madulas tayo. Oh my God. Parang fresh na fresh ako kanina. Oh my God. Oops. Ay nako, dahan-dahan lang tayo guys. Baka tayo madulas. Oops. Medyo may part na malabo na yung sa camera ko kasi natamaan na ng snow guys. Ayan. Ayan. Sisilong muna tayo doon. Oh my gatas. Ay, konti na lang. Aray, ang sakit. Grabe. Nandito na tayo sa bus stop. Nakasilong na ako at grabe, basang-basa ako.
Nakatala, bumili ako ng waterproof na na winter jacket. Suotin. Hindi kasi note yung gloves ko eh. Suotin ko pa kaya? Pasakay na rin naman ako ng bus na. Oh, basa yung mukha ako. Oh my God. Nandito na yung bus, guys. Mamaya na lang ulit. Ayan, guys. Basang-basa yung yung sahig. Ang lamig. Oh my God. Naihina naman ako. Nandito na ako sa Scarborough Town, guys. Ayan yung where snow yung kalsada. Aakit muna ako sa taas. Mamasyal-masyal muna. Okay, pasok muna tayo at hinabol ko talagang makasakay doon sa bus na malapit sa bahay para hindi tayo maglalakad ng sobrang layo. Kukunti lang ang tao ngayon sa mall. Super onte, guys. Mag-washroom muna ako at naiihina naman ako. Guys, tinanggal ko muna yung scarf ko saka yung bonnet ko kasi mainit. Mainit na dito dito sa loob. Mamamasyal muna tayo. Baba na lang ako after 15 minutes. Wala, ang bilis. Wala na yung mga pang Christmas ditong naka-display. Yung pang picture-picture. Mga naka-sale pa rin pala, guys, yung iba. Ah, ito yung nakikita ko sa TikTok na outfit. Magkano kaya to? Ooh, 149, guys. Mahal. Okay. Labas na tayo. Tingin tayo sa iba. Guys, labas. Okay. It's okay. Labas na tayo, guys. Nag-ikot-ikot lang ako. Tingnan nyo yung itsura dito. Ayan. Basa. So, dito naman tayo. Dito tayo pupunta tayo. Mababa na tayo kasi mga 9 minutes na lang dadating yung bus ko. Naiinitan na rin ako sa loob kasi ang kapal ng suot ko. Kaya mas naibig dito na lang ako sa baba. Medyo na-warm na naman yung aking katawan. Ay, dahan-dahan at basa ang sahig, guys. Sobrang unti ng tao sa mall na talaga. Sabi nila maubos na daw ang mga pera. Kaya daw pag ganito na January, wala na masyado sa mall. Naubos na nung Pasko. Saan tayo? Oo po. Dito na yung bus ko, guys. Oo, lamig. Thank you. Okay. Dito tayo sa aking paboritong pwesto. Yeah. Uy, nako. Lamig. Shout out po pala kay Amara from Saudi Arabia. Bababa na tayo, guys. Dito na tayo. Thank you. Oh my. Oops. Hintayin lang natin na wala ng mga sasakyan bago tayo tumawid. Ay, wala na. Ay, oh my God, mababasa ako. Wala na ng mga sasakyan. Oops. Ayan, tawid tayo, guys. Dahan-dahan lang. Eh, nagbabagsakan ng snow galing dun sa galing sa puno. May padating ng mga sakyan. Paano ire? Ay, putang eh. Puta. Mapapamura ka talaga. Wala, saan ako dadaan? Shit, lumubog ako. Ano kaya to? Ay, to. May baba. Ba't ang lalim dun? Wala, basa. Apakan ko yung may mga apak na. Yan. Para hindi ako Hi! Guys, nandito na ako sa locker room. Bali kanina. Kasi diba, sa likod ako dumadaan, tapos nasa labas yung isang supervisor dun sa loob.
Tapos, edi nga sabi ko, nag-hi ako. Tapos nagdedire-diretso pa ako ng lakad. Tapos tinawag niya ako. Sabi niya, doon na daw ako sa harap dumaan. Nakikita niya, nadudulas ako. As in, nandulas kasi. Tapos, nung parang malapit na ako sa kanya, abot niya yung kamay niya sa akin para humawak ako. Kasi nadulas-dulas talaga ako kanina, guys. Kasi walang nag-shovel ng mga daanan talaga. As in, mula dun sa amin. Kasi sabi ko nga kanina, anong oras na? Wala pang naglilinis. Nagtatanggal ng snow. Doon sa mga daanan. Tapos pagdating ko dito, walang katao-tao. As in, walang tunog. Kasi syempre, sa factory, maingay talaga. Walang tao. Sila pinauwi. Tapos pagdating ko, yun nga may problema daw sa, sa pinaka-machine kung saan kumukuha ng hangin daw dito. So, kailangan daw ayusin kasi lagi na nga nagtututunog yun. Kailangan ayusin yung mga daw kanina pa nagsuuwian 11. May anong oras na? 2:40 na. 2:40 na ngayon. Kaya tataka ako dati wala pa. Ewan ko kung yung mga katrabaho namin tinex kasi hindi pa sila dumadating. Kaya sabi nung isang pang umaga, akala daw niya ni-message daw kami para wag munang magpasok kasi nga may problema. Or baka pili lang yung mga hindi pinapasok. Tapos ayan. Pero bayad naman daw sila. Kompleto yung 8 hours nila. Tapos sabi ni Ate Lulu, kasi nagtatanong yung mga pang umaga, yung natirang 3 kung daw balita sa labas. Sabi Binati Lulu, hindi naman ganun kalamig, bonggang-bonggang as in lamig talaga. Hindi nga naman, lang kanina kasi, ang lakas kasi nung snow, tapos basa siya, kaya nilamig yung mukha ko. Ito, malamig sa mukha, pero hindi naman siya as in ganun kalamig. Tapos, sabi natin, napaka-dulas daw, walang nagsha-shovel pa nga nung daanan, as in guys. Kaya dulas-dulas din pala si ate Lulu kanina nung siya papasok sa trabaho. Ay, ako din ganun din nangyari sa akin. Sabi pa ni Marvin, mag-ingat daw, baka dumatis crash pa ako, ube. So, mamaya na lang uli, guys. Break time, guys. Medyo matamlay ako ngayon. Hindi ko maintindihan na nararamdaman ko, para ako nahihilo na, parang lula, ganun. Gusto kong umuwi na. Baka dahil sa panahon kasi, sama-sama pakiramdam ko. Kompleto naman tulog ko. Yung pagkain ko ngayon, yung niluto ko kanina guys na molo soup. Kasi sabi ko, babaunin ko molo soup para nasabaw ako. Hindi uminit. Ininit ko to. Init ko lang ulit guys. So, mamaya na lang ulit. Guys, nandito na ako sa may pinto. At umuulan sa labas. Di ba kanina nag-snow? Ngayon naman umuulan. Tara. Kasi padating na yung bus ko. Nasaan na yung kasama ko? Ayan guys. Sisilong muna tayo doon sa loob. Hindi naman pala ganun kalakas. Akala ko magpapasundo sana ako kay Marvin. Ay, natunaw na din yung snow. Ay, ano to? Yellow. So, dini tayo. Yan. Okay, hintay na lang tayo ng bus, guys. Dito na ako, guys, sa Scarborough Town. Hintay ko na lang yung bus. Lamig. Siguro mga 5 minutes pa bago dumating. Nandito ako sa labas eh. Ayan. Ayan na rin ata. Ayan na nga yung bus ko. Nandiyan na pala guys. So, sasakay na ako. Lamig eh. Okay, let's go na guys. Kunin ko lang itong bag ko. Ayan, let's go. Uwian na. Ay, nakababa na tayo. Ay, ayan na ang itsura. Ibang-iba na sa kanina. Aga tayo papuntang bahay. Ang sakit ng batok ko as in. Ang sakit talaga ng batok ko. Bakit kaya? Ay. Oops. Sabi ko kay Marvin, abangan niya na ako sa pinto kasi sumanong pakiramdam ko. Umulan pa. Kaya ako na kasi palabasin si Marvin. Super lamig kasi tapos muulan pa. Magsiksikan lang kami sa ano.
Sabi ko, doon na lang sa pinto ng bahay. At maglalakad pa siya palabas. Eh, ang agap nga din yan. Gusto nang matulog eh. Agap na umalis kanina. Tapos gabi na umuwi. Galing school. Pinagsapin-sapin niya kasi yung mga subject niya. Para meron siyang ibang araw na walang pasok para makapagtrabaho siya ng mahabang oras. Okay. Maya na lang guys. Guys, bahay na. Ay, hindi. Lilinisin ko pala ito bukas. Itong salamin dumi na ulit. Toothbrush na tayo. Ang lamig, ang sakit ng batok ko. Ano yung aking toothbrush? Kamusta naman ang iyong second day? Nakaka-stress na agad. Kaya papagawa. Na-stress ka na agad. Kaya papagawa. Okay lang yan. Konti na lang. Tamo, next week ay ano na, magto-20 na. January 20. O, tapos matatapos na naman ng January, February na agad. Ay, February hanggang 28 lang ang February. Okay na. Tapos agad ang February, March na ulan. Walang bis! Konti na lang guys. Okay guys, tapos na kami mag-toothbrush ni Marvin. Nakahiga na yan. May pasok siya bukas. 10:30 hanggang... ano ka ba? So, gigising tayo maagap bukas. Magluto ako ng breakfast namin ni Bebe. Magpapaklunch ka pa, Be? Oo. Magpapaklunch daw siya. Mahal ng $10. Mahal daw sa ano eh. $10 pero nung nakaraan, no, kumain sa labas, oh. Kasama sila kuya, kumain sila. So, ayun. Ay, longganisa ang breakfast natin tomorrow, Be. Magluluto ako tomorrow. 8:30. Huwag naman. Eh, sinasakto ko na 8:30 para 8 hours tulog. Para 8 hours yung tulog natin. Be, nag-message ako kay Tita Remy. Hiningi ko yung recipe ng munggo. Magluluto ako. Gulay yun ah. Magluluto ako. Next week siguro ako magluto ng munggo, guys. Magluto na rin ako ng... Anong gusto mo muna? Sinigang or sisig? Tomorrow. Pili ka na lang. Ay, hindi. Ubusin mo muna yung molo. Ubusin mo muna. Dalhin mo na lang yung molo tomorrow. Hindi ako nagdala ng kanin kanina. Yung molo lang yung pagkain ko. O, soup lang. Ininit ko siya microwave para masarap yung pag-soup. Hilong-hilo ako kanina. Nung kumakain ako. Mas kumain ako ng orange. Diba nga meron kami orange dyan, guys. Nagbitaw kanina ng 2. Ay, tapos, basta, parang sinisikmura ako kanina. Acid na naman ata. Tapos, ayun. Tapos pagkatapos ka kanina sa trabaho, inaano na ako nung supervisor ko. Sabi niya, habulin mo yung bus, di ba? Sabi niya sa akin. Tagalog? Oo, Tagalog. Tagalog siya. Tapos sabi ko, tapos sabi ko, noong una nga, nabingi pa ako, ingay nga nung ano. Tapos sabi ko, what? Sabi ko, what? Double TH? Sabi ko ganun. Tapos sabi niya sa akin, you need to go. Sabi niya. You need to go na? Sabi niya sa akin, you need to go na daw. The bus is coming. Pag-check ko, ay, nga, 10 minutes na lang. Hindi nagpadali-madali na naman ako. Tapos nagbihis-bihis na agad ako. Ayun, i-message ko si Marvin na sa mga pakiramdam ko. Bigla naman sumama yung pakiramdam ko. Siguro dahil... Hindi, kompleto ako sa tulog, be. Tulog ako ng mga 11 na eh. Tapos, ayun, nagising nga pala ako 5:30. Pero tulog agad ako. Pagka patay ko ng mga alarm mo, yung mga alarm mo. Meron pa sa alarm ako dun. Yung daming nag-alarm kanina. Nagising pa ako at kalapit ko pa doon sa may ano. Ikaw, diyan ka lagi natutulog eh. Pag ano. Tapos ayun, siguro dahil din siguro kanina, Bebe, dahil nga nabasa ako ng snow. Ang lakas kasi ng snow kanina, pero hindi pa naman yung pinakamalakas eh. Hindi pa yung mga snowstorm. Pero kanina kasi grabe, nabasa talaga yung buong ganto ko eh. Pati buhok ko. Eh, ang lamig pa. Diba?
Hindi na ako makakilos ng maayos kanina. Kasi ang dulas talaga ng walang nag-shovel nga nung yung mga daanan, bebe. Kanina? Oo, kasi sabi nga ni ate, kanina na ate Lulu sa maka-work namin. Wala daw nag-shovel kasi hirap din daw siya maglakad kanina. Buti na lang yung isang manager nandun sa labas. Dediretso ako sa likod. Di naman layo pa. Sabi ko. Kawawa naman ang baby ko. Sabi ko, ay shit. Sabi ko, nakikiramdam ako kung tatawagin niya ako or hindi. Tapos nag-hi lang ako sa kanya, tapos diretso ako palikod. Ako yung nadudulas-dulas kanina. Tapos sabi niya, nahiya kasi akong dumaan sa harap. Kasi nakalock yun, parang magdo-doorbell pa kami. Tapos parang sa akin, parang mga regular lang siguro ang pwede doon. Hindi pa naman ako regular, kaya nahiya akong dumaan doon. Tapos sabi niya sa akin, tinawag niya ako. Yung bait nun eh. Yung isang yung doon sa press room, doon siya sa mga papel, yung nagkakat ng papel. Kasi naka-duty ako doon ng isang beses. Ako ang kasama niya noon. Tinatawanan niya nga ako nung one time na nagsunod-sunod yung bagsak ng papel. Di ko na alam ang gagawin. Tinawanan niya ako, tapos pinatay lang niya. Tapos sabi niya si Ate Lulu daw, mas madami daw papel na nasira. Sabi sa akin. Kasi nagsangat-sangat na yung mga papel. Napupunit na siya dahil sa sobrang daming bagsak na nga. Hindi ko na alam gagawin. Hindi ko alam kung saan ako. Kanina? Hindi, nung nakaraan yun, nung last year yun, nung nag-duty ako, nakasama ko siya. Tapos nga noon, habang nandun ako sa labas ulit, parang after 1 week nasa labas na uli ako, hindi ko na uli siya nakasama. Pabes ko lang naman nakasama. Binibigyan niya yung mga kasama ko ng candy. Tapos ako di binibigyan. Hindi, siguro, inuna niya siguro yung mga, yung mga beshi-beshi niya. Noon yung isang manager na sa loob. Ako yung kasi ako yung nasa yung machine ko. Yung machine ko nasa mismong tapat nung kanilang pinto nung papunta dun sa, dun sa room nila. Tapos lumabas siya, nakita niya yung mga dati niyang mga nakakasama kasi yung iba doon nakasama na niya din sa loob. Binigyan niya ng mga candy. Tapos, namimigay ng candy. Ako deadma lang naman ako itatrabaho. Sabi ko, hindi naman kami close kasi isang beses nga. Tapos nakita ko siya. Ngumiti ako kasi, syempre nakasama ko naman siya. Ngumiti ako, biglang lumapit sa akin. Binuksan, napakadaming candy. Tapos, pinapakuha niya ako, pinapasandok niya ako ng kamay dun sa plastic. Nahiya ako sumandok kasi kamay ko. Tapos, sabi niya, okay lang daw yan, kumuha lang daw ako. Tapos, pinaglagyan ko ng candy, yung cups, kumuha ko ng isang cup. Nalagay ko yung candy ko dun. Kasi iba yung lasa ng candy. Kasi ako, matamis. Siya, parang, basta hindi ko maintindihan yung lasa. Pero gustong-gusto ng mga ka-work ko yung candy. Siguro hindi lang ako mahilig nun. Inuwi ko yun eh. Kasi bibigay ko kay Marvin ko anong maging reaction niya doon sa lasa. Kaso, hindi ko na pala naibigay. Bebe! I want scrapbook. Scrapbook para doon sa mga picture namin ni Marvin. Doon sa mga picture namin doon sa Instax. Tapos, may pentel pen ka ba? Lalagyan ko siya ng date. Tapos, kung saan yung lugar na pinuntahan namin. Ayan. So, ngayon pala mag-i-start yung, mahilig kasi ako maggagawa ng scrapbook dati, guys. Hindi pa ako nakakapaggawa ng scrapbook namin ni Marvin kasi hindi ko nagagamit yung Instax ko sa Pilipinas kasi nga ang mahal kasi nung film. 200 ata, 300 yung isang Ay, dito kayang-kaya. Para magkano yung film ba yun? Nasa 20 plus lang ata. $25 na yun. Dalawang na yun, 20 pieces. Oo, 20 pieces. Sa Pilipinas kasi, parang kalahati na ng isang araw na sahod ko. Kaya tipid-tipid lang ako. Parang pa isa-isa lang yung picture namin ni Marvin dati. Saka nagamit ko lang naman siya nung panahon nasa Manila pa si Marvin before siya pumunta ng abroad, magbarko. So, papalam na ako, guys, kasi sakit na talaga. Ito, masakit to. Ginanong-galong ko siya kanina, medyo sumarap yung pakiramdam ko nung ginanong ko siya.
Ay, nasan yung pampaano natin? Pwede ba mayroon ako tinalagay sa ganito, yung malamig? What is it? Yung malamig na kulay violet. Maglagay ako, please. Oh, hindi pa in-expired. I'm sorry. So, bye-bye na, guys. Don't forget to like and subscribe. Malalambing muna ako kasi masakit daw yung kamay niya. Charing.